Grabe, ang hirap pala talaga mag-isip ng mga palaka. Kaya nga, for the sake of knowledge, sasakripisyo yung mga buhay nila. May natutunan ka ba kayo? Siyempre naman. Alam niyo ba na ang mga palaka From the word chordata, meaning having a string, it refers to animals with a notochord. The notochord provides support and serve as an anchor for muscles, allowing movement. Sa vertebrates, napapalitan nito ng spine habang nagde-develop. Isa sa mga hayop na kabilang dito ay ang mga toad na nasa class Amphibia. Ang mga toad ay may bilateral symmetry at ginagamit nila ang kanilang dila sa pagkuha ng maliliit na prey. Samantalang ang kanilang environment naman ay maaaring matagpuan sa bodies of water o sa lupa. Interesting, di ba? Hindi lang sa nagre-rely ang respiration ng mga toad dahil humihinga rin sila through their skin. Mahalaga ang mga palaka sapagkat pwede silang maging indikasyon kung contaminated ba ang isang body of water at kinakain din nila ang mga peste sa mga farm. Ang isa pang halimbawa mula sa phylum Chordata ay ang mga ibon na kabilang sa class Aves. Mostly, bilateral ang symmetry ng mga ibon. Pero depende rin sa species kasi may mga feathers na medyo asymmetrical. Ang feeding mechanisms nila ay iba-iba. May mga insectivorous na kumakain ng insekto, carnivorous na kumakain ng karne, herbivorous na kumakain ng halaman, at omnivorous na kahit anong kinakain. Nakadepende talaga sa environment ang kanilang adaptations pagdating sa pagkain. Pagdating naman sa locomotion, karamihan ng ibon ay gumagamit ng flight. Pero may exceptions tulad ng penguins na hindi lumilipad pero magaling lumangoy. At syempre, unique din ang beaks nila. Iba-ibang hugis depende sa kinakain. Matutulis para sa karne, kurbado para sa nectar at marami pang iba. Nakakabilib ang evolutions ng kanilang beaks na talagang nakasabay sa needs nila sa environment. Mahalaga rin ang ibon sa ecosystem. Sila ang nagko-contribute sa pollination, pest control at seed dispersal. Sa madaling salita, malaki ang papel nila sa pag-maintain ng balance ng kalikasan. Uy, ano ba kayo? Lalayo pa ba tayo sa mga halimbawa ng phylum Chordata? Ang dami kaya sa CCC. Ayan mga pusa. Oo nga pala, ang mga pusa, alam nyo ba, mammals yun. Ang cute kaya nila, di ba? Pero beyond the cuteness, bilateral ang symmetry nila at carnivore sila. Sobrang galing manghuli gamit ang sharp na ngipin at ang kanilang mga claws. Ang bilis at liksi pa nila with sharp night vision at sensitive hearing na kaya nilang madetect ang daga kahit di natin nakikita. Ang cool, di ba? Ang kanilang mga mata ay may espesyal na layer na tinatawag na tapetum lucidum na nagre-reflect ng liwanag kaya nakikita sila ng maayos kahit sa dilim. Bukod pa doon, ang sense of hearing nila ay super sensitive kaya nakakaramdam sila ng tunog na hindi natin naririnig. Ang mga pusa, bukod sa pagiging cute, ay may unique characteristic na nagpapakita kung gaano sila ka-adapt sa kanilang environment. At syempre, bilang mammals, mayroon din silang mga common feature tulad ng pagbibigay ng breast milk sa kanilang mga anak. ito na. Ano na ka pa namin na? Napagluto ka ng tagal.